Ang nawawalang tagapagmana. Ang nawawalang tagapagmana, isang dramatikong kwento, tagal, mahigit 30 minuto, musika, malungkot na simula. Narrator, sa isang maulang hapon sa Maynila, sa gilid ng mga matatagumpay na negosyante at mayayamang pamilya, may isang babaeng walang malay sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito ay kwento ni Lucia Chen, o sa tawag ng lahat sa kanya, ang pulubi na si Lucy. Ngunit bago natin simulan ang kanyang kasalukuyang kalagayan, bumalik tayo sa nakaraan. 25 na ang nakalipas. Tunog ng kidlat at ulan. Narrator, taong 1900 at 1999. Isang masamang bagyo ang tumama sa Metro Manila. Sa gitna ng kalamidad na yon, ang pinakamayamang pamilya sa buong bansa, ang mga Chen ng Chen Industries, ay nakaranas ng trahedyang hindi nila kailanman makakalimutan. Victoria Chen, ang bunso at pinakamamahal na anak ng magnate na si Richard Chen, ay 3 taong gulang pa lamang ng gabing iyon. Kasama niya ang kanyang yaya na si Maria na nagdadala sa kanya pauwi mula sa isang children's party. Tunog ng umuulan at kotse. Narrator, pero habang tumatawid sila sa isang bumahang kalsada sa Quezon City, isang malakas na alon ng baha ang tumama sa kanilang sasakyan. Ang kotse ay natangay. Nakita ng ilang tao ang aksidente. Sinubukan nilang tumulong. Ngunit ang lakas ng agos ay napakabilis. Natagpuan ng yaya na si Maria kinabukasan. Patay na. Pero si Victoria, nawala. Parang inilamon ng lupa. Walang bangkay na natagpuan. Walang bakas. Ang pamilyang Chen ay gumugol ng milyon-milyong piso para hanapin siya. Pinabroadcast sa lahat ng TV stations, nag-hire ng mga pribadong investigador, nangako ng reward money. Pero 5 taon ang lumipas, 10 taon, 20 taon, wala pa rin. Si Richard Chen, na dating malakas at matapang na negosyante, ay unti-unting nanghina. Ang kanyang asawa, si Eleanor, ay nagkasakit sa puso dahil sa labis na kalungkutan. Ang kanilang panganay na anak na si Marcus ay lumaki na may kulang. Ang kanyang nakakabatang kapatid na kailanman ay hindi niya nakasama. Musiko, transition sa kasalukuyan. Narrator, at ngayon, sa kasalukuyan, taong 2024, ang batang Victoria Chen, kung buhay man, ay 28 taong gulang na. At totoo nga, nabubuhay siya, pero hindi siya nakakaalam nito. Tunog ng palengke at mga tao. Narrator, kilala siya bilang Lucy, walang apelyido. Nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa likod ng isang palengke sa Divisoria. Araw-araw, siya ay gumagawa ng iba't ibang raket para lang mabuhay. Naglalaban ng damit, nagtitinda ng sampagitas sa gabi, nagdi-dishwashing sa mga karinderya. Ang tanging alam niya tungkol sa kanyang nakaraan ay ang sinabi sa kanya ng matandang babae na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Na nakita siya ng matanda na palaboy-laboy sa Divisoria, umiiyak. Walang malay sa kanyang pangalan, mga 3 taon ang edad. Ang matanda ay nag-alaga sa kanya hanggang sa mamatay ito ng kanser 5 taon na ang nakalipas. Wala siyang ibang natatandaang pamilya, wala siyang birth certificate, wala siyang legal na papeles. Para sa gobyerno, si Lucy ay hindi umiiral. Tunog ng mga tao na nagbubulungan. Narrator, at dahil mahirap ang buhay niya, madalas siyang pagdiskitahan, inaalipusta, at minaliit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Katulad ngayong umaga. Scene transition, Aling Nena, masungit. Lucy, Lucy, halika dito. Narrator, si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya kung saan nagdi-dishwashing si Lucy. Isang matapobre at malupit na babae na gustong-gusto pag-initan si Lucy. Lucy, mahina ang boses. Pipo? Ano po iyon, Aling Nena? Aling Nena, Tingnan mo na nga yung mga pinggan na nilabhan mo. Puno pa rin ng mantika. Ano ba, bobo ka ba talaga? Simple dishwashing.
hindi mo pa magawa ng maayos. Lucy, Sorry po, Aling Nena. Uulitin ko po. Aling Nena, Uulitin? Uulitin? Naubos na yung sabon ko dahil sa'yo. Alam mo ba kung magkano ang sabon ngayon? Siyempre hindi mo alam kasi libre mo lang ginagamit. narrator. Yumuko si Lucy. Sanay na siya sa ganitong treatment. Araw-araw, ganito. Araw-araw, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride para lang kumita ng kaunting pera. Aling Nena, At isa pa, yung bayad mo ngayong linggo, minus ko ng kalahati dahil sa mga pinggang basag mo last week. Lucy, gulat. Pero Aling Nena, hindi naman po ako ang... Aling Nena, sigaw. Tumahimik ka. Sige, kung ayaw mo, umalis ka na. Marami akong pwedeng kunin na dishwasher dito. Mas magaling pa sa'yo, mas mura pa ang bayad. Narrator, napatiim bagang si Lucy. Alam niyang hindi siya ang sumira ng mga pinggan na yon. Si Tino, ang cook, ang nakasira nito. Pero sino ba siya para magreklamo? Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng pera para sa renta, para sa pagkain. Lucy, mahina. Salamat na lang po, Aling Nena. Tatanggapin ko po. Narrator. Pero habang naglalakad paalis si Lucy, narinig niya ang mga bulungan ng mga kasamahan niyang empleyado. Empleyado 1, bubulong. Kawawa naman si Lucy. Pero alam mo naman, walang pinag-aralan, walang pamilya. Ano pa ba aasahan mo sa kanya? Empleyado 2, Oo nga. Buti nga tinatanggap pa siya ni Aling Nena. Kung ako, hindi ko tatanggapin yan. Parang pulubi lang tignan, di ba? narrator. Nangilid ang luha sa mata ni Lucy, pero pinunasan niya ito agad. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan niyang maging matatag. Pero minsan napapagod din siya. Musika, emotional. Narrator, kinagabihan, pagkatapos ng lahat ng kanyang trabaho, umupo si Lucy sa tapat ng maliit niyang kwarto. Hawak niya ang isang lumang laruan, isang maliit na stuffed rabbit na medyo punit-punit na. Ito lang ang tanging gamit na meron siya mula noong bata pa siya. Sabi ng matandang nag-alaga sa kanya, hawak niya raw ito noong natagpuan siya. Lucy, sa sarili, Mayroon ba akong pamilya? Mayroon ba akong mga magulang na naghahanap sa akin? O talaga bang ako ay walang kwenta, tulad ng sinasabi nila? narrator, pero hindi niya alam na sa isang malaking mansion sa Forbes Park, may matanda ring lalaki na nakatingin sa parehong laruan. Isang picture ng kanyang anak na yakap-yakap ang eksaktong pareho ng stuffed rabbit na hawak ngayon ni Lucy. Scene transition sa mansion ng mga Chen. Narrator, si Richard Chen, 70 taong gulang na ngayon. Ang dating matipunong negosyante ay payat na at maputi na ang buhok. Pero ang kanyang mga mata ay matalim pa rin, lalo na kapag tumitingin sa larawan ng kanyang nawawalang anak. Marcus, lalaking boses mahinahon. Tatay, kailangan nyo nang magpahinga. Masamang-masama na po ang kalusugan ni nanay. Narrator, si Marcus Chen, 35 taong gulang, ang CEO na ngayon ng Chen Industries. Matalino, gwapo at respected sa business world. Pero sa loob-loob niya, may kulang pa rin. Ang kapatid na hindi niya nakilala. Richard, matandang lalaki, pagod. Marcus, anak, alam kong napagod ka na sa paulit-ulit kong paghahanap kay Victoria. 25 taon na. Pero alam mo sa puso ko, buhay pa siya. Buhay pa ang kapatid mo. Marcus, mahinahon pero may lungkot. Tatay, ginawa na natin ang lahat. Lahat ng pribadong investigador, lahat ng technology. Kung buhay pa siya, imposible na hindi pa natin siya matagpuan. Richard, Hindi ako susuko. Habang buhay kong hahanapin ang anak ko. narrator. At sa kabila ng lahat, patuloy nga ang paghahanap. Pero paano nila mahahanap ang isang taong hindi alam na hinahanap siya? Ang isang taong nawalan ng lahat ng memorya ng kanyang tunay na pagkakakilanlan? Musika, suspenseful transition.
Narrator, ang tadhana. Mayroon talagang kakaibang paraan ng paglalaro. Kinabukasan, may kakaibang pangyayari. Si Lucy, habang naglalakad sa Binondo para pumunta sa isa pang trabaho, ay aksidenteng nabangga ng isang matandang lalaki. Isang mayamang mayaman, tignan na may hawak na coffee. Tunog ng pagkabangga. Lucy? Ay, sorry po. Sorry po talaga. Narrator, ang kape ay natapon sa mahal na barong Tagalog ng matanda at ang lalaki, kasama nito, isang matipuno at gwapo, naka-business suit, ay tumingin kay Lucy na parang ipis. Sebastian, malamig na boses. Manang, tingnan mo naman kung saan ka naglalakad. Alam mo ba kung magkano ang barong ni Lolo? Narrator, si Sebastian Tan, apo ng may-ari ng Tan Enterprises, isa sa mga business rival ng Chen Industries. Spoiled, mayabang, at walang respeto sa mahihirap. Lucy, nerbyoso, utal. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Ako po ay magbabayad. Sebastian, tawa ng pang-iinsulto. Magbabayad? Ikaw? Tignan mo nga mukha mo sa salamin. Magkano ba kinikita mo sa isang taon? 5,000? 10,000? Ang barong na yan, 200,000 piso. Narrator, namula si Lucy sa kahihiyan. Maraming tao ang nakatingin. Maraming tao ang tumatawa. Lolo Tan, matanda pero mabait. Sebastian, tama na yan. Aksidente lang naman. Sebastian, Lolo, bakit naman kayo ganyan? Mga taong ganyan dapat matuto ng leksyon. narrator. Pero bago pa makapagsalita si Lucy, may isang boses mula sa likuran. Marcus, matigas na boses. Manong Sebastian, hindi ba't mali ang ugali mong yan? Narrator, napalingon ng lahat. Isang lalaki sa business suit, may hawak na briefcase, matangkad, may autoridad ang dating. Si Marcus Chen. Sebastian, gulat pero pilit na confident. Marcus Chen, anong ginagawa mo dito? Marcus, May meeting ako sa area, pero mas importante, ano yung ginagawa mo sa babae? Sebastian, defensive. Wala kang pakialam dito, Chen. Sira niya ang barong ni Lolo. Marcus, At ikaw naman, sinisira mo ang dignidad niya. Mas mahal ba ang damit kaysa sa tao? narrator. Lumapit si Marcus kay Lucy na yumuyuko pa rin. Marcus, mahinahon kay Lucy. Miss, okay ka lang ba? Narrator. Nang tumingin si Lucy, nagkatama ang kanilang mga mata. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may kuryente na dumaloy. Parang may kakaibang koneksyon. Pero imposible iyon, hindi ba? Lucy, mahina. Okay lang po ako. Salamat po. Marcus, Huwag kang mag-alala. Magkano ba ang barong? Sebastian, 200. Marcus, Eto, 300,000. Pambili ng bago. At extra para sa abala. tumingin kay Lucy. At ikaw, Miss? Lucy, Lucy po. Marcus, Miss Lucy, inabot ang calling card. kung kailangan mo ng trabaho, mas maayos na trabaho, tawagan mo ang number na yan. May opening kami sa Chen Industries para sa janitorial staff. Maayos ang sahod, may benefits. Narrator, hindi makapaniwala si Lucy. Bakit siya tinutulungan ng taong ito? Hindi naman nila siya kakilala. Lucy, utal. Bakit niyo po ako tinutulungan? Marcus ngiti. Kasi pakiramdam ko, deserve mo ng better treatment. Narrator. At umalis na si Marcus, iniwan si Lucy na hawak-hawak ang calling card, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam na ang lalaking tumulong sa kanya ay ang tunay niyang kuya. Musika mysterious. Narrator, mga ilang araw ang lumipas at desidido si Lucy na tawagan ng numero. Desperado na siya. Ang lahat ng kanyang trabaho, puro pang-aapi, puro kahihiyan. Pero ang alok na ito, may benefits, may maayos na sahod. Kaya tumawag siya. At kinabukasan, nakatanggap siya ng text. May interview siya sa Chen Industries. Scene transition sa lobby ng Chen Industries.
Narrator. Kinabukasan, nanginginig si Lucy habang papasok sa pinakamalaking building na napuntahan niya sa buong buhay niya. Ang Chen Industries Tower, 50 floors ng mamahaling salamin at steel sa gitna ng Makati Business District. Ramdam niya ang mga tingin ng mga empleyado. Ramdam niya na hindi siya belong dito. Ang kanyang lumang damit, ang kanyang payat na katawan, ang kanyang mura, tignan sapatos. Receptionist malamig. Miss, may appointment po kayo? Lucy. Oo po, si Lucy po. May interview po ako para sa janitorial position. Receptionist. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Janitorial. Turo. Pumunta ka sa ika-5 floor, HR department. Narrator. Sumakay si Lucy sa elevator, kasama ang mga executives na naka 3-piece suit, mga babae na naka-designer clothes. Ramdam niya ang kanilang mga tingin, yung mga tingin na parang hindi siya dapat nandito. Pero tuloy pa rin siya. Pagdating niya sa HR, may isang babae na nag-interview sa kanya. Mabait naman, pero professional. HR lady. So Lucy, wala kang resume? Lucy. Wala po ma'am, kasi po, wala po akong formal education. Pero marunong po akong maglinis, mag-ayos, masipag po ako HR lady. Ngiti. Okay. Nakita ko na ang recommendation ni Mr. Marcus Chen mismo. Kung recommended ka niya, qualified ka na. Kailan ka pwede mag-start? Lucy. Gulat. Ngayon na po? HR lady. Kung kaya mo. Ngiti. Welcome to Chen Industries, Lucy. Narrator. Hindi makapaniwala si Lucy. Accepted siya. Accepted siya sa pinakadakilang kumpanya sa buong Pilipinas. Pero hindi niya alam na sa CCTV monitor sa ika-50 floor, may nakatingin sa kanya, si Richard Chen. Seen sa executive office. Richard sa sarili sa assistant. Sino yung babae? Assistant. Sir, bago pong janitress. Recommended po ni Mr. Marcus. Richard, Bakit? tumingin ng mabuti sa screen. Bakit parang Umiling. hindi? Imposible. Narrator, pero may something sa mukha ni Lucy. May something familiar, pero imposible. Ilang beses na siyang nag-isip na nakita niya ang kanyang anak, pero laging mali. Laging false hope. Kaya umiling siya at bumalik sa trabaho. Pero ang tadhana ay may ibang plano. Musika. Building tension. Narrator. Mga linggo ang lumipas. Si Lucy, masaya sa trabaho niya. Mas mataas ang sahod kaysa sa lahat ng pinagsama niyang raket. May benefits. May pagkain sa cafeteria. May uniform na binigay sa kanya. At higit sa lahat, may mga taong nirerespeto siya. Hindi lahat, oo. May mga mapagmataas pa rin. Pero karamihan, okay lang sa kanya. Pero ang hindi niya alam, palagi siyang napapansin ni Marcus. Palagi siyang napapansin ng CEO mismo. Isang araw, habang naglilinis si Lucy sa executive floor, may nadapa siyang tao. Si Marcus mismo. Tunog ng pagkahulog ng papers. Lucy. Ay, si sir. Sorry po. Narrator. Nagmadali si Lucy na pulutin ang mga papel. Pero habang pinupulot niya, may nakita siyang picture na nahulog. Isang picture ng batang babae na yakap ang stuffed rabbit. At kumabog ang dibdib niya. Dahil ang rabbit na yon, eksaktong kapareho ng hawak niya. Lucy, utal. Sir, ano po itong picture? Marcus, kinuha ang picture, malungkot. Wala, personal lang. Tumayo. Salamat sa pagpulot. Narrator. Pero nakita ni Lucy ang lungkot sa kanyang mga mata. At may part sa kanya na gusto tanungin. Pero hindi niya magawa. Sino ang bata sa picture? At bakit may pareho siyang laruan? Musika. Mysterious revelation. Narrator. Kinagabihan. Bumalik si Lucy sa kanyang kwarto at para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinubukan niyang mag-research online gamit ang lumang cellphone na binigay sa kanya ng kaibigan. At ito ang nadiskubre niya. Ang batang babae sa picture, based sa articles na lumabas noong 1900 at 1979, si Victoria Chen, ang nawawalang anak ng Chen family.
At ang rabbit na hawak nito, eksaktong kapareho ng hawak niya. Lucy, sa sarili, nanginginig. Hindi. Hindi posible. Ako? Ako si Victoria Chen? Narrator, pero bago pa niya maproseso ang lahat, may kumatok sa pinto niya. Tunog ng katok. Voice, Lucy. Lucy, buksan mo. narrator, isang lalaki, boses na hindi pamilyar. At nang buksan ni Lucy ang pinto, may 3 lalaki na pumasok agad, malalaki, matipuno. Gunwan, Ikaw si Lucy? Lucy, takot. Opo. Bakit po? Gun 2, May nag-hire sa amin na kunin ka. May gustong makausap ka. Lucy, Sino? Ano? narrator. Pero bago pa siya makatakas, hinawakan siya at tinakpan ang bibig at dinala sa isang itim na van. Ang taong nag-hire sa kanila, si Sebastian Tan, musika, dangerous. Narrator, 2 oras ang nakalipas bago napansin ni Marcus na hindi pumasok si Lucy sa trabaho. Unusual dahil si Lucy never absent, never late. Kaya nag-check siya at nakita niyang may CCTV footage ang pagkidnap kay Lucy. Marcus, galit sa phone, Hanapin niyo siya. Hanapin niyo si Lucy ngayon din. narrator. Pero bakit siya galit? Bakit siya worried? Isa lang siyang empleyado. Pero may something kay Lucy na hindi niya maipaliwanag. May connection na hindi niya maintindihan. Parang kapatid. Scene sa abandoned warehouse. Narrator, si Lucy, nakatali sa upuan, sugatan ng mukha. Si Sebastian Tan, nakatayo sa harap niya, nakasmirk. Sebastian, Alam mo Lucy, wala ka namang kasalanan sa akin, pero kailangan kitang gamitin. Lucy, umiiyak. Bakit? Ano pong ginawa ko? Sebastian, Napansin ka ni Marcus Chen, at alam kong si Marcus may soft spot para sa mga tulad mo, kaya gagamitin kita para pabagsakin ang Chen Industries. Lucy, Hindi ko po siya kilala ng mabuti. Hindi ako importante sa kanya. Sebastian tawa. Talaga? Then bakit siya mismo nag-recommend sa'yo? Bakit kanya personally nag-hire? Lumapit. May lihim ka ba, Lucy? May lihim na kahit ikaw ay hindi mo alam. Narrator. At sa moment na yon, pumasok ang isa pang tao. Isang matandang doktor na may hawak na syringe. Dr. Santos. Sebastian, handa na ako. Sebastian, Good. Kunin mo ang DNA sample niya. Kung sakaling importante talaga siya sa mga Chen, dapat nating malaman kung sino siya talaga. narrator. Kinunan si Lucy ng blood sample at habang ginagawa yon, nanginginig siya. Hindi dahil sa injection, kundi dahil sa takot. Takot na baka totoo nga ang hinala niya. Musika, tension and revelation. Narrator, 3 oras ang lumipas at sa mansion ng mga Chen, tumunog ang telepono ni Richard. Richard, hello. Voice Dr. Santos. Mr. Chen, ako po si Dr. Santos. Mayroon po akong impormasyon na matagal nyo nang hinahanap. Richard, bangon agad. Ano iyon? Tungkol saan? Dr. Santos. Tungkol po sa anak nyo, kay Victoria. Narrator. Natigilan si Richard. 25 years. 25 taon na naririnig niya ang pangalan ng anak niya. Pero walang konkretong impormasyon. Pero ngayon, may something different sa boses ng doktor na ito. Richard, nanginginig. Sa saan mo narinig ang pangalan ng anak ko? Dr. Santos. Sir, kinuha ko po ang DNA sample ng isang babae na dinala sa akin ni Sebastian Tan. At out of curiosity, ginawa ko pong match sa public database ng mga missing persons. At sir, 99.9% match po siya kay Victoria Chen. Narrator. Nabitawan ni Richard ang telepono. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Richard, umiiyak. Na nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Dr. Santos. Nasa warehouse po sa Valenzuela. Pinapadala ko na po sa inyo ang address. At sir, pasensya na po. Hindi ko alam na may masama palang balak si Sebastian.
dinala niya po dito para gamitin against you. Pero nung nakita ko ang results, Richard, salamat, salamat, sigaw. Marcus, Marcus, halika dito. Scene transition, rescue. Narrator, kalahating oras. Iyon lang ang kinailangan para makarating ang mga Chen kasama ang mga pulis at security team sa warehouse. At nang buksan ang pinto, nakita nila si Lucy, battered, sugatan, pero buhay. At nakita nila si Sebastian kasama ang mga goons niya, nakatayo na parang kampante pa rin. Sebastian, Mr. Chen, Mr. Marcus, dumating na pala kayo sa party. Marcus, lumapit kay Lucy. Lucy, okay ka lang? Narrator, tinanggal ni Marcus ang tali at niyakap niya si Lucy at sa pagkakataong iyon, parang may kumurot sa puso niya. Parang kapatid na talaga. Richard, lumapit, nanginginig. Lucy, Lucy, umiiyak, confused. Sino po kayo? Richard, ako ang tatay mo. Ako si Richard Chen. At ikaw si Victoria, ang anak kong matagal ko nang hinahanap. narrator, tumigil ang mundo ni Lucy. Tumigil ang lahat. Lucy, umiiyak. Ha, hindi. Hindi po posible. Richard, umiiyak. Umabot ang kamay. Anak ko, bumalik ka na sa amin. Please. Narrator, at sa moment na yon, parang may sumabog na memorya sa utak ni Lucy. Flash images. Isang babae na tumatawa, isang mansion, isang kwarto na puno ng laruan, ang stuffed rabbit. Isang boses na tumatawag sa kanya, Victoria, baby, halika na. Lucy, umiiyak ng malakas. Tatay, Narrator, at niyakap niya si Richard at umiyak. Umiyak ng sobra-sobra. 25 years of pain, 25 years of abuse, 25 years ng pagiging lost. Pero ngayon, natagpuan na niya ang pamilya niya. Marcus, lumapit, umiiyak din. Victoria, bunso, Victoria/Lucy, umiiyak. kay Kuya? Narrator, at sa warehouse na yon, sa gitna ng kasalaulaan at kasamaan, nagkaroon ng reunion ang pamilyang Chen. Pero si Sebastian, dinampot siya ng mga pulis para sa kidnapping at attempted extortion. Sebastian, isinusugod sa pulis. Hindi kayo makakaligtas dito. Ang mga Tan, hindi yan papayag. Richard, malamig. Sebastian Tan, ang pamilya mo ay makakabuti kung humingi sila ng tawad. Dahil ang ginawa mo sa anak ko, hindi ko mapapatawad. Musika, victorious, hopeful. Narrator, mga linggo ang lumipas. Ang balita ng pagbabalik ni Victoria Chen ay kumalat sa buong bansa. Ang Miracle of Divisoria ang tawag nila sa kanya. Pero para kay Victoria, hindi ito tungkol sa media. Hindi ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa pamilya. Scene sa mansion, breakfast table. Eleanor, nanay, malungkot pero masaya. Victoria, anak, kumain ka pa. Victoria, ngiti. Salamat, Mama. Sobrang sarap ng luto nyo. Narrator, si Eleanor Chen, ang nanay na halos namatay sa kalungkutan, ngayon ay bumalik na ang sigla. Kasama niya ang anak niyang akala niya ay wala na. Marcus, tawa. Vic, mamaya, may board meeting tayo. Kailangan mo nang matutunan ang negosyo. Ikaw ang heiress, remember? Victoria, tawa. Kuya, one step at a time. Kakabalik ko lang. Richard, ngiti, proud. Anak, may time pa. Ang importante, nandito ka na. Kompleto na tayo. Narrator, at sa moment na yon, habang nakatingin si Victoria sa kanyang pamilya, naalala niya ang mga taong nanlait sa kanya. Ang mga taong nag-discriminate. Ang mga taong akala nila wala siyang kwenta. Pero ngayon, siya ang tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, may pamilya na siya
May tahanan na siya. Final scene, confrontation. Narrator, 1 buwan pagkatapos, bumalik si Victoria sa Divisoria. Hindi na bilang si Lucy, ang mahirap na dishwasher, kundi bilang Victoria Chen, ang heiress. At pumunta siya sa karinderya ni Aling Nena. Aling Nena, gulat, nanlilisik ang mata. Lucy, ikaw ba yan? Bakit nakaganyan ka? Victoria! Kalmado, may autoridad. Hindi na Lucy! Victoria! Victoria Chen! Narrator, namutla si Aling Nena. Nakita niya ang mga news. Nakita niya ang mukha ni Victoria sa TV. Pero hindi niya akalaing na ang dating dishwasher niya ay iyon. Aling Nena, nag-stutter. Victoria, ako, pasensya na, hindi ko alam. Victoria, alam mo, Aling Nena, pwede ko kayong kasuhan. Pwede ko kayong pabagsakin. Ang bawat insulto mo sa akin, ang bawat pang-aapi mo, may consequences. Narrator, nanginig si Aling Nena. Aling Nena, umiiyak. Please, Victoria. May pamilya ako. May mga anak ako. Victoria! Tumigil. Bumuntong hininga. Pero hindi ako gagawa noon. Dahil ang mga taong tulad mo, mga taong nanlait, nag-discriminate, nang-api, ang karma na ang bahala sa inyo. Hindi ako. Narrator, at tumalikod na si Victoria. Umalis na. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil mas mataas siya doon. At habang naglalakad siya paalis sa Divisoria, ang lugar na naging tahanan niya for 25 years, ngumiti siya. Dahil kahit anong hirap ang dinanas niya, kahit anong pang-aapi, ngayon, alam na niya kung sino siya. Siya si Victoria Chen. At hindi na siya takot. Musika, triumphant ending. Narrator, at yan ang kwento ni Victoria Chen, ang babaeng inaalipusta, ang babaeng minamaliit, ang babaeng akala nila ay walang kwenta. Pero ang hindi nila alam, siya pala ang nawawalang tagapagmana. At ngayon, bumalik na siya. Mas matatag, mas malakas, at handa nang harapin ang mundo, hindi bilang si Lucy, ang mahirap, kundi bilang Victoria Chen, ang tunay na heiress ng Chen Empire. Ang katapusan, Musika fades. Or, Epilogue, optional. Narrator, 6 na buwan ang lumipas. Si Victoria Chen ay naging Vice President ng Chen Industries. Natutunan niya ang negosyo. Natutunan niya kung paano maging leader. Pero hindi niya kinalimutan ang mga taong tulad niya dati. Ang mga mahihirap, ang mga inaapi. Kaya gumawa siya ng foundation. Ang Second Chances Foundation, tumutulong sa mga batang palaboy, sa mga taong nawala ang pamilya, sa mga taong kailangan ng pagkakataon. At sa opening day ng foundation, habang nagsasalita si Victoria sa stage, naroon ang kanyang pamilya. Proud, masaya. Victoria, sa microphone. Mga kaibigan, ako si Victoria Chen. At alam niyo ang istorya ko. Pero ang istorya ko ay hindi unique. Maraming mga tao dyan ang nawawala. Maraming mga tao na kailangan ng tulong. At sa foundation na ito, ibibigay natin sa kanila ang second chance na deserve nila. Narrator, at sa audience, may isang babae na umiiyak, si Aling Nena. Nakatanggap ng tulong mula sa foundation para sa kanyang anak na may sakit. At nang makita niya si Victoria, lumapit siya pagkatapos. Aling Nena, umiiyak. Victoria, salamat. Salamat talaga. Victoria, ngiti. Walang anuman, Aling Nena. Lahat tayo deserve ng second chance. Narrator, at yan ang tunay na tagumpay. Hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan, kundi ang pag-ibig, ang forgiveness, at ang pagbibigay ng second chances sa mga taong kailangan nito. Dahil sa huli, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay deserve ng respeto. Lahat tayo ay may kwenta. Ang wakas. End of story. Total runtime, approximately 35 to 40 minutes when narrated.